Hello everyone! Kamusta po ang lahat? Good evening! Good morning! This is the Samura Film po. I-share ko lang po kung paano kami nag-apply ng aking asawa ng K1 visa na walang agency. Una, inayos na lahat yung mga requirements. Lahat-lahat. Sinearch niya dun sa Google kung ano ang lahat ng mga requirements. Tapos, after noon, nag-start siya na i-send yung aming application sa USCIS, United States Citizenship of the Immigration Service. Bali, October 30, 2023 guys. Tapos noon, nag-wait kami guys ng ilang months. Kasi sinearch ko sa Google, sinearch namin, ang sabi kasi is, nakasalagay kasi doon is, ma-approve siya ng 6 to 12 months, 8 to 12 months. Ang dami kasi sinabi ng Google. Pero sa amin guys, after 6 months, in-approve na ng USCIS yung aming application. Tapos guys, in-approve ng USCIS yung aming application. Sinend ng USCIS yung aming document doon sa National Visa Center or NVC. Tapos mayroon kaming, ang husband ko na-receive niya yung paper siya guys, na galing sa National Visa Center. Mga 1 month guys, na-receive niya ng National Visa Center. Tapos guys, may notice kami. Before mag-notice na yan guys, inayos ko na lahat yung aking mga requirements guys para sa interview, like police clearances guys. Kumuha na ako ng police clearance sa Dubai, actually sa Pilipinas, wala akong kinuha sa Pilipinas. Tapos, yung aking police clearance sa Hong Kong guys, kasi nag-work ako dati sa Hong Kong. Bali, tumagal lang, mga 3 months yata yun. Yung aking, yung aking pagkuha ng police clearance ko guys. Pero kumuha ako ng fingerprints muna sa Dubai, tapos sinend ko sa Hong Kong, sa friend ko. Tapos yung friend ko nag-send doon sa police Hong Kong. Binigay yung aking fingerprint para makakuha ako ng aking police clearance. Kasi pag walang fingerprint guys, hindi ka makakuha. Kasi hindi nga ako pumunta doon. Kasi nasa Dubai ako nung time na yon. Tapos, yun. After 3 months guys, na-approve yung aking police clearance sa Hong Kong. Tapos, yung Hong Kong police na yung bahala mag-send doon sa embassy, doon sa Abu Dhabi embassy. So, yun guys. May notice kami na email, na-receive kami ng emails guys, nang galing NBC, na sabi is, mag-medical ako, tapos mayroon namang sinasabi doon kung saan ka pwedeng mag-medical. Ito yung dito banda, ganyan. Sa Dubai yun guys, ako nun. Tapos guys, mga 1 month lang yun guys. Tapos guys, after 1 month na-receive ng National Visa Center yung aming application. Tapos isi-send rin naman niya yun doon sa Abu Dhabi Embassy guys. Kasi nasa Dubai ako, so sinend ng National Visa Center yung aming application. Documents, aming documents doon sa Abu Dhabi guys. Abu Dhabi Embassy. Kasi walang embassy, US Embassy doon sa Dubai. So, doon sa Abu Dhabi Embassy sinend. Doon ako na interview guys. Tapos after noon, na-receive kami ng Abu Dhabi Embassy. May na-receive kami ng email na kailangan mo na mag-appointment for interview. Yun, appointment for interview. Nung time na
kumuha ako ng appointment para sa interview guys is madali lang kumuha ng appointment. Ang problema, walang slot guys. Ang hirap kumuha ng slot. Tapos, nagantay pa ako ng 3 months para makakuha ng available na slot. Ang available na slot na yun is August 13. Yun ang pinaka-early nila. Kaya, sobrang aga yun, mga alas 6 guys. Kaya ginrab ko na. Tapos, yun, pumunta ako ng Abu Dhabi Embassy kasi maaga yung aking interview, mga 6 AM ba yun. Tapos mga alas 4 pa lang guys, umalis na ako dun sa Dubai. Bali nag-car lift na ako, nag-rent lang ako ng car, kakilala ko yung friend ko din. Tapos binayaran ko lang siya. Tapos pagdating namin doon, tama-tama mga 6 AM. Tapos ako yung pangalawa sa pela. And then after nun, yun na, interview na guys. Actually ako pinakaunang interview sa lahat kasi sa pangalawang pila ako, lalaki, Pinoy din yun. Kaso ang problema ay pagpasok niya, nahuli siya doon dahil nga marami pa siyang abubot-abubot na inayos. So ako yung unang na-interview. Tapos ang dali lang naman guys ng interview. Interview lang naman sa akin is yung mga kung paano kayo nagkakilala ng asawa mo. Tapos yung consul na nag-interview sa akin is ang bait nun. Ang bait siya. Tapos parang kinakabahan nga ako pero sabi ko, wag kang kabahan. Pero kayang-kaya naman. Wala naman siyang daming tanong. Tapos ang problema lang kasi guys nung time na yun, nasagot ko naman lahat. Nasagot ko naman lahat yung tanong niya sa akin. Kasi yun nga, tinatanong niya kung saan daw kami nagkakilala. Tapos ano daw yung pinaka tinutokso ng fiancé ko sa akin. Tapos actually wala naman. Nagsinungaling lang ako. Sinabi ko lang naman na short ako. Kumbaga pandak. Tapos natawa na lang doon yung consul. Tapos sabi ng consul, okay. Actually guys, hindi niya inapruban yung aking visa nung time na yun dahil ang problema yung aking police clearance sa Hong Kong. Tinanong niya ako nasaan daw yung police clearance ko. Sabi ko nandyan na daw, andyan na, dumating na. Tapos hinanap yung police clearance ko, sabi niya wala pa. Tapos hinanap niya ulit doon sa sa mga kasamahan niya. Sabi niya, tinatanong niya kung yung nga pangalan ko, gano'n ganyan. Sabi niya, sorry, wala pa talaga yung police clearance mo dito. Yun lang guys, ang kulang ko yung aking police clearance sa Hong Kong para ma-approve ako. Kaya lumabas ako guys, binigyan niya ako ng yellow paper na nakalagay doon is binalik niya yung aking passport. Kasi pag binalik niya yung passport ko, ibig sabihin, yung iba nun is deny or may kailangan, may pending, ganun. Pero sa akin nakalagay guys is pending. So sabi niya sa akin, pag nandito na yung aking police clearance, sabi niya, i-send mo yung passport balik dito, sabi niya sa akin. Tapos gaya nung time na lumabas na ako, sad ako dahil nga hindi siya na-approvean, na pending. Tapos yung time na yon, yung fiancé ko, yung asawa ko ngayon, tumawag sa akin. Sabi niya, kamusta? Tapos sabi ko, wala. Sabi ko, biniro ko lang, deny. Tapos parang, ha? Tapos ko, joke lang. Tapos sabi ko, pending ako dahil yung aking police clearance sa Hong Kong hindi pa dumating. Tapos sabi niya sa akin, may na-receive akong galing doon sa parang email na galing Hong Kong.
sabi is na nitong araw na to, dumating yung aking police clearance. Kaso lang guys, ang problema, nung pag-interview kong yun, dumating ang police clearance ko. Ang problema guys, tapos na ako mag-interview. Tapos dumating yung aking police clearance. Kaya hindi na pwedeng babalik pa ako doon sabihin na, ay, nandyan na, wala. Tapos, nag-email sa akin yung US Embassy doon sa Abu Dhabi. Sabi niya sa akin, balik mo na yung passport mo dito. Ibig sabihin guys, nandyan na, approve na, at saka walang problema yung aking police clearance na galing sa Hong Kong. Tapos kinabukasan yun guys, talagang sinend ko ulit. Sinend ko doon sa kanila yung aking tawag dito, yung aking passport, balik. Tapos noon, after 2 days ba yun guys? After 2 days, 3 days, dumating na, may na-receive ulit ako na email. Tapos sabi niya, approve na yung aking visa. Nandito na yung visa ko. Tapos sabi niya, kunin mo na doon sa post, parang post office doon sa Dubai. Pumunta ako doon guys. Tapos, ayun, kinuha ko na yung aking, yung aking parang, visa ko doon. Yung brown envelope na ganyan. Brown envelope. Tapos, binuksan ko na dyan na yung visa ko, guys. Tapos, masaya ako nung time na yun. Tapos, after nun, mga August yun bali 13 ako na interview. August 13. Tapos, August 2nd pala yun. August 2nd, yun na, nandyan na yung visa ko. Tapos guys, umalis ako ng Dubai. Bale, mga September na yun. Kasi nga, yung aking employer sa Dubai guys is ayaw pa nila akong paalisin. Kaya pinatapos pa talaga nila yung aking visa ng Dubai visa ko. Pinatapos talaga nila. Actually, lagpas na nga ng isang araw, tama-tama. September 3 guys, lumipad na ako papunta dito sa US. Tapos guys, daming trouble nung paglipad ko dahil yun, delay yung aming eroplano dahil may stopover doon ako sa London, delay. Oh gosh. Tapos after ng London na yun, wala, pagod na pagod talaga ako guys. Tapos noon, dumating ako dito is September 3. Tapos doon ako dumiretso sa Washington DC. Doon ako na tawag dito, na stop. Tapos yung paglabas ko na, tapos nung doon sa immigration, sabi ng nag-interview na magtatatak na sa akin. Tapos sabi niya sa akin, hi! Sabi niya gano'n, how are you? Tapos sabi ko, sagot naman, okay, I'm good, thank you, how are you? Tapos nagtanong sa akin guys, do you have, ano ba yung sabi niya, do you have lechon? Kung may lechon daw ba akong dala. Tapos natawa ako, akala siguro galing ako ng Pilipinas. Tapos sabi ko, wala ako lechon dala. Tapos natawa siya. Tapos sabi ko, tinapay lang yan, nagaling eroplano yung dala ko. Tapos nagtanong siya sa akin, saan ka ikakasal? Tapos sabi ko, doon sa place ng asawa ko. Dito guys, sa West Virginia. Okay. Tapos sabi niya, welcome to USA and good luck. Tapos sabi niya sa akin, yun guys. Asa guys, hindi madali. Madali lang pag apply ka ng walang agency, kasi yung agency kasi daming chichiburuchi, parang parehas lang na ikaw rin naman ang gagather ng mga requirements mo, tapos ipapadala sila lang naman ang magsisend doon sa USCIS. So tapos mahal pa yung bayad, di ba? Tapos kung kayo ng asawa mo, magkano lang, wala pa abot ng
1,000, wala pa abot ng $1,000. Yun lang guys. Thank you so much. Have a great day everyone. Thank you. God bless you guys. Bye.